may nagsasabi kasi na hindi kaya pagmulan ito ng vote buying. Kasi may resibo, tama po, di ba? So pag may resibo ka, sige, ito, bumoto ako, binoto kita, ganyan. Kapalit pera, hindi natin maiiwasan yon. Pangalawang tanong po, ito'y walang connection naman doon sa online voting. Kasi andi dito rin yung mga alinlangan ng ating mga taong bayan na nagkaroon ng problema in the future dito sa mga bidding. Nabanggit nyo po kanina ay ito'y dumaan sa bidding. Meron po ba tayong transparency patungkol dito sa bidding na to? Attorney. Unahin ko na po yung sa bidding po, sir, lahat po ng proseso ng COMELEC patungkol sa procurement, bidding man yan o iba pa, ay naka-livestream po at pwede pong balikan ng ating mga kababayan. Hanggang ngayon po ay nandun sa Facebook at YouTube channels ng COMELEC. Lahat din po ng kontratang pinipirmahan ng COMELEC, lahat ng terms of reference, lahat ng bidding documents na ginamit dito, including yung mga bid bulletin at supplemental bulletins, ay lahat po yan ay naka-upload sa aming website. Sabi nga po namin, lalong-lalo na itong bagong makina, as early as May 5, 2023 ay nasa website na natin ang technical specifications o terms of reference. Kami lang po yata ang ahensyang gumawa na mahigit isang taon pa ang bidding ay nandun na sa aming website, yung mga aming po procure at yung mga technical requirements namin. Now, balikan po natin yung patungkol sa resibo. Katulad din po ng ginagawa natin dito sa ating bansa, merong resibo kapag ikay bumoto, ipapakita sa ng makina, ngunit obligado ka na ilagay sa isang receptacle para kolektahin ng COMELEC at mga teachers muli yan, yung iyong resibo para nga po hindi magamit dito sa vote buying at vote selling. Ganun din po ang binabalak ng COMELEC dito sa ating internet voting o sa online voting. Maaring makikita niya, pero mayroong mga pagkakataon po na maaring mawala na yung files na yan kasi nga po para hindi magamit o maari po yung tinatawag po natin na maaring naging non-transferable, hindi pwedeng isend, hindi pwede pong ma-capture as PDF. Yan po kasama sa mga proseso na inaaral ng COMELEC at ipapatupad po namin yan pagdating ng 2025. And besides po, kasi nga po tayo naglalagay ng karagdagang pagtitiwala sa ating mga kababayan abroad. Tingin ko naman po ma-offset nung danger ng vote buying dahil hindi naman po ganun karami. Siguro hindi naman ganun ma-reach ng ating mga masasamang politiko yung kababayan natin abroad. Kaya binabalanse po yan yung transparency at accountability laban po sa mga dangers na kinakaharapan po natin. I-anunsyo po namin yung ibang hakbangin pa pagkatapos po ng aming procurement dahil ilalatag namin ang lahat ng proseso dito po sa internet voting. Patungkol po muli dito sa yung substitution. May mga nagtatanong po na hindi kaya napupolitika itong desisyon na ito kasi alam naman po natin na yung current administration and yung previous administration ay merong hindi pagkakaintindihan and alam naman natin na si PRRD yung nakaraang nanalong presidente na naging kumbaga ganito yung nangyari noon di po ba? Si Secretary Dino yung nag-file ng Certificate of Candidacy and then nag-back out kalaunan tapos napilitang tumakbo si Duterte. So hindi kaya ang iniisip ng mga tao is baka kaya nyo po ito pinupush para hindi na mangyari ulit yung nangyari kay PRRD dati? Nako, hindi po. Ang problema po, mas malaki ng COMELEC po ay yung papalit-palit at pagkalito ng ating mga kababayan. And besides, hindi naman po tinanggal ng COMELEC yung karapatang mag-withdraw at mag-substitute. Nandun pa rin naman po, kaya lang gawin po nila mas sa maaga. pagitan ng October 1 hanggang October 8. Nandun pa rin po, so hindi yan tinanggal. Ano ang purpose po nun? Maagang makita ng ating mga kababayan yung mga kandidato. Hindi naman din po mapupolitika o magagamit pa sa iba yan dahil doon din naman po pupunta yun Malalaman at malalaman natin ang kandidato. Hindi pa rin naman po sila mapipenalize bilang sabihin na natin na premature campaigning dahil ayon po sa Republic Act 9369, ang taong nag-file ng kanyang COC bilang aspirante sa isang automated elections ay magiging kandidato lamang at lahat ng ipinagbabawal sa kandidato ay lalapat lang sa kanya sa unang araw ng campaign period. So wala naman po itong epekto dito pero ang mabuting epekto na makikita natin dito, katapatan sa mga mamamayan. Kita na kagad kung sinong tatakbo. Ikalawa, pagpapadali ng proseso ng paghahanda ng COMELEC, maaga nating maipapakita sino ang kandidato, maaga nating maiko-configure ang makina dahil nandun po lahat ng pangalan nila at higit sa lahat,
maaga po nating maimprenta ang ating mga balota. Ayun, maraming salamat po, Attorney Lodiangco, sa inyong impormasyon na ibinigay dito sa atin. Maraming salamat po, sir. Isang karangalan po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Naku. Salamat. Si Attorney John